Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at Attorney Ricky Tumutorgo Meta page. Mga kabunyog, kanina napanood natin naglabas ng statement, naglabas ng kanyang statement live itong si ASEC, itong Assistant Ombudsman na si Miko Clavano. Maiksi lang yung statement niya, pero ang sinasabi niya lang, sinasagot niya lang yung itong controversial na Cabral files na linabas nito ni Congressman Leveste. Kasi ang sinasabi ni Leveste, binigyan niya na raw ng kopya niyan ang ombudsman, binigyan niya raw ang kopya ang ICI. Kaya hindi niya raw maunawaan bakit daw hindi umaaksyon ang ombudsman, hindi raw umaaksyon ang ICI doon sa kanyang mga binigay na na kopya. Ayon kay Congressman Leveste, may mga pictures pa siyang pinakita. November 16 yata 'yon, November 17, magkakasunod na araw. Pumunta siya ng ombudsman, binigyan niya daw ng kopya. Pumunta daw siya ng ICI, binigyan niya raw ng kopya. Ang inaasahan niya raw sana, aaksyon na ang ombudsman at saka ang ICI. Kaya dahil hindi daw umaksyon ang ICI at saka ang ombudsman, siya na raw ang naglabas ng nasabing mga lista na tinatawag ni Leveste na Cabral files. Kaya lang, ang sabi naman ng ombudsman, ito ang hindi raw totoo ang sinabi ni Leveste. Ayon kay Miko Clavano, ang tagapagsalita ng ombudsman, assistant ombudsman ito, ayon kay Miko Clavano, hindi naman lahat binigay ni Leveste sa kanila. Ayon kay Clavano, hindi rin nila alam kung yun nga ba talaga yung Cabral files na sinasabi. Basta't may binigay daw sa kanilang kopya, pero kukunti lang naman daw, hindi naman daw kumpleto. Parang mayroon lang mga specific doon na yung mga lang, gusto lang i-share yata ni Leveste, specific na mga lugar o information, yun lang ang binigay sa kanila. Pero yung sabihin na yung buong kumpletong files mula galing kay Yumaong Yussi Cabral, hindi naman daw. Kaya sabi ni Miko Clavano, hindi nila masyadong pinahalagahan dahil hindi rin nila alam kung totoo ba 'yon. Pangalawa, kulang-kulang nga, hindi naman daw buo. Yan. Yan ang sagot ng ombudsman kay Leveste. Kaya yung sinasabi umano ni Leveste na binigyan na niya ng kumpletong kopya ang ombudsman, hindi daw, sabi ni Miko Clavano. Pero lininaw ni Clavano na mayroon na silang kopya. Yung kahit nga yung mga electronic equipments ng DPWH na ginamit ni Cabral o nandun sa opisina ni Cabral, sinubpi na yan ng ombudsman eh. Pagkatapos lang ng pangyayari kay Yussi Cabral, sinubpi na kaagad ng ombudsman ang DPWH para isurrender sa dito yung mga gamit, yung mga computers, pati mga soft copies, pati mga hard drives, lahat, yung mga digital files, pati mga hard copies ng mga dokumento na may kaugnayan dito sa iniimbestigahan sa flood control. Nag-comply naman kaagad ang DPWH. Kinaumagahan, tinurn over ng DPWH yung mga files.
pati yung mga electronic gadgets, devices na ginagamit ng opisina ni Cabral, tinorn over. Kaya ayon sa ombudsman, ina-analyze na nila 'to, tinitingnan na nila at gagamitin na nila ito sa kanilang investigasyon. So, yun daw yung kanilang mas inaasahan. Kasi yung kay Libeste, hindi mo alam kung inalter na yun, minanipulate na, dinoktor na, pinalitan na. Pero yung galing dun sa DPWH, ang presumption, hindi ginalaw yun. Kasi malalaman nila kung ginalaw yung mga yung ginalaw yung mga electronic devices, yung mga gadgets, yung mga computers, kung ginalaw yun, makikita kung yung mga files inalter, inedit o inano. Kaya ayon sa ombudsman, wala daw problema dahil mayroon na silang mga kopya ng mga files galing sa DPWH tungkol dito sa mga iniimbestigahan na ito. Kaya pagdating doon sa sinasabi ni Libeste na Cabral files, hindi nila ito masyadong pinapahalagahan. Unang-una, hindi naman yan authenticated at hindi mo rin authenticity kung totoo nga ba yon. Kaya yung kanila daw na mga nakuhang kopya na produkto ng subpina, yun ang mas aasahan nila. Anyway, abangan natin kung isi-share ng ombudsman yung mga information na yon na nakuha nila. Ang ano lang dito, ang sinasabi lang ng ombudsman, nasa proseso na sila nagpag-analyze ng mga dokumento, ng mga soft copies, ng mga materials na mayroon sila. At hindi nila alam, sabi ng ombudsman, kung yung mga sinasabi ni Libeste ay totoo. Kasi hindi naman yun verified and authenticated. Kaya yun yung statement ni Clavano. Lumalabas dito, pinabubulaanan ng ombudsman yung statement ni Libeste na ang sinasabi kasi ni Libeste, ang pinapalabas ni Libeste, parang ginawa niya na yung part niya, binigay niya na sa ombudsman lahat, tapos wala man lang ginagawang aksyon ng ombudsman. Pero sabi ni Miko Clavano, hindi. Kukunti lang naman daw ang binigay sa kanila. Ilang kopya lang. Parang may mga specific lang na mga bagay na shinare sa kanila, pero yung buong buo, hindi. Parang masyado lang kasing ginagawang controversial ni Libeste itong itong kanyang hawak na Saka bakit ngayon niya lang kasi linabas yan nung mamatay na si Cabral? Hindi naman, wala nang magbe-verify niyan, mag-authenticate niyan. Kung buhay sana si Cabral, sa kanya yan linabas, di pwedeng magsabi si Cabral kung totoo nga yan. Kaya tuloy hindi maging buo yung tiwala doon sa tinatawag ni Libeste na Cabral files. Parang sinakayan niya lang yung pagkamatay ni Cabral para mapag-usapan. Para mapag-usapan yung dokumentong hawak niya. Pero ang pinakatama sana niyan, yung DPWH na ang maglabas ng yung DPWH na ang maglabas ng totoong mga dokumento. Anyway, dapat naman talaga nalalaman ng publiko yan. Yang mga lumalabas ngayon na magkano yung budget ng bawat distrito noong taong 2025, matagal naman ang gustong malaman yan ng mamamayang Pilipino, hindi naman linalabas . Ngayon, naglalabas si Libeste ng kung ano-ano. Para mas dapat DPWH na, mag-presko na ang DPWH, ilabas na nila yung kumpletong listahan, yung galing talaga sa kanila. Kaya ang problema, kung ayaw naman nilang ilabas, ayaw nilang malaman ng publiko, yan ang problema din. Anyway, abangan natin ang mga susunod na developments nito. Magandang araw, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.
Mindanao.